Dalipay tayo ko may nagtatata. Ano kayo nagtata? Huwag kayo nagtata. Dalipay ko kay Naka. Karon. Amen? Dalipay yung bata, inataron. Amen? Amen. Padayon ka sa atong pag-discuss about developing soul-winning mindset. Establishing soul-winning mindset. Pag-i-apply sa inyong Bible at magto ta sa pagbasa pulo sa Diyos para sa atong pagtuon karon sa Lucas Kapitulo 24. Luke chapter 24, verses 44 to 49. Then basahin sa nato ng Acts 1, verse 3 to 8. Una-unang basa, Luke chapter 24, verse 44 to 49. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, "This is what is written, that Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sin will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Acts 1, verse 3 to 8. After his suffering, he showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." So when they meet together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Let's pray. Thank you, Mahan. Salamat tayo in the one. We just bless your holy name. Oh God, we thank you for your presence. Lord, we commit you this time, oh God, as we hear your word. Speak to us, oh God, open up our understanding. Pasabta kami, Amahan. Holy Spirit, you are in our presence. Salamat sa iyong presence. Ikaw ang matutundo dito kami. Tutuloy kami, pasabta kami. Let there be, Lord, conviction of our hearts tonight. Let there be refreshing, let there be encouragement. Let there be guidance. And Lord, thank you that through your word, pasabtan namo ang imong kabubuton. Kung pagkapadayon niyo, Diyos, sa paghuman, sa tahas, ngayon iyan ka namo. Lord, imo, Diyos, ikaw ang mamaya, ikaw ang mamaya. Be glorified in our midst, Holy Spirit. Father God, we bless you. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Ang pag-establish sa soul-winning mindset, sabi mo na muna, sa akong case, sa Little Church, sa Adult Faith, ulag na sa role movement, naana ang soul-winning na pagpamuhan. Kung sa ganing pag-establish sa soul-winning mindset, itundoan na ta sa mga niyang mga sangit na kabubuton sa Diyos, ang kwali sa tulong ng Diyos.
ang number one priority sa kingdom, the Great Commission, finish the Great Commission na gihatag sa ato. O ang pamalantunan, na nato man, na-under na, naway pagpunguha, dahil explain na solving, na pag-evangelize, na mo, daghan ng mga teaching about this, daghan conference. But always, pagkakong na nahangkod ka ron, ibig ka ito, namuhat na, di ba na mauna ang priority mo. Sa gihapon, nagpagilin sila sa ilang mindset. Mindset about prosperity, mindset about blessing. Unsa ka ang nakaipito, unsa ka ang dapat mag-influence sa atong kinabuhi. Unsa may gusto sa Dios na dapat nato sa nagapangit ko niya yung step about the Jesus mind. I received an email somebody received an email try ako sa email. Then attack lang mo ba sa feeding sa email ng magawan? What is the most important decision of your life daily? So, ating nakuha pa na? Tuno? So, tumusend titles, basa na ako ang o yung Lord, amen kayo Lord. Pero bitaw, kung ano ko sa inyo, what is the most important decision of your life? Most of us will say, acknowledging Jesus, Lord and Savior. Bro, ang pangutana is, what is the most important decision of your life daily? Kada adlaw, kada marami mo sa buntag, unsa ba ang pinaka-importante decision of your life before you begin the day? Even though ang katong pangutana, yung pangutana sa iyang target audience sa mga ko. Do you know simple ang answer? The most important decision of our life daily is to go to God in His Word and in Word. The devotion, the most important decision. Ako nag-iskutan sa niyagi Wednesday. Sa gamay kasi sa 12 anyos pa lang siya. Di ba na siya? Naanas na niyang nahuna ng pagkatao. Namamuhat siya. Sige buhaton sa imahan. Wala yung tubag sa iyang earthly parent. Kasi very efficacious. Even sa iyang ministry, kita nato kanunay. Nga natin siya kasing-kasing. Even sa itong John 4, ang itong story about my food is to do the will of the one who sent me and to finish His work. So nasa yung mindset na ang pagbuhat, kabubuton sa amahan o paghuman sa gisamong sa iyo. This is the Jesus mindset. Huwag yun mo na po ikaroon ng numero. O nasa priority ni Jesus and every day, siya ang unang nag-demonstrate na pinaka-importante niya is always to go to the Father. Kung saan mo samahan, mo pray, then he do the ministry. O kini yung mindset na unang i-share na last Wednesday. Nagsugod na ni dapat sa baot na nabunan niya. O subok kayo along the way. Daghan sa ato. Along the way, there are mga sirkumstansya, natin mga sinatian, natin mga dalagugan, natin mga nagyan. Nga nga itong mindset, kailangan to sa magbago na buwan again, a pastor for the word of God, to pray, and to share the gospel.
Din ang mga pastor. Alam mo, ang mga churches, ang mga movement na yung monumento na lang. Ang mga dagong na denomination, yung sugod, yung mga great crusada, mga evangelistic crusade. Pagkaroon na may mga denomination, mga monuments. Ngano ka? When Jesus said these words, pagpanapos niya before siya, after sa resurrection, sa iyang gimit niya mga apostles, disciples. Muna yung gusto sa Luke 34, 44. I want to share tonight about the gospel and kingdom mindset. Ang Jesus mindset, mamunga kinayin gospel mindset o kingdom mindset. O throughout the ng scripture, maunay kinaisbutan sa scripture. Diba the New Testament after the gospel? About the gospel, about the kingdom of God. Pero what is it? Kung sa mga ang nainabukan. In this past month, naman akong daily meditation about the Holy Spirit. O gusto na ako i-focus na ang naghatag difference din sa kinabuhi sa mga disciples before the outpouring of the Spirit at Pentecost is the presence and the ministry of the Holy Spirit. Kung naghatag difference, kung nalaman ito sa mga kanila, ang unang gisulto ni Jesus dire is iyang gi-remind sa ila ang gospel. Isa sa mga detalye sa Great Commission nasa Luke 24. So, diskutan niya unang din ng chapter 24, verse 44, about the gospel. He explained to them, he explained ang scriptures about him. Unsay gisulat. We talk about, sa verse 46, about him, about the Christ will suffer and raise from the dead on the third day. And verse 47, repentance and forgiveness with which in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Mauni ang unang pinag-importante na mindset, gospel. Nag-iklaro ni Jesus. Ang gospel na itulat sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, kaya gi-remind niya ang mga current believers pagtapos niya sa una niyang letter tungkol kay David problema Corinth at pagbubo ng Corinth, gitapos niya ang first letter niya. Pinagis to explain the gospel about the power of the resurrection. Kaya importante ang Ebanghelyo. Kaya mauni ang gihuman ni Jesus. Kaya pag-imon, to do the will of the Father and the Son. Mauni, kaya gihuman ang gospel na mga tujuan. 3.5 years. He take his life para kanyang gospel buabo sa atin. O mauni is a precious, the preciousness, ang pagka-importante na dili matugnan na mensahe. Mo na diskutan niya dili. Na kailangan ang repentance and forgiveness mawali. Isa sa mga makulang along the way sa gospel. Is kung inon sila sa BBN ay handok sila na diluted BBN. Puro mga Kristohano wala mag-uon na diluted gospel. Sa kali diluted, sa nang tatong iba diluted, mag-compromise ba? Ang mga importante na punto na makompromeso ang pinaka-core, pinaka-importante sa Ebanghelyo. Mga importante tayo na masaktan ng Ebanghelyo. Kailangan sa tao ang repent, mag-hinulsol, madawat ng pasay. Kung di mo rin mahimo, there's no salvation.
Ngayon ang experience. You need to repent. Kung na ako may naman, kasi nang i-share lang ko, 1984, sa usang lakas ang kan. I know the gospel about the story of Jesus. Diba naman ko na see, naman ko na. But for 2 years, I refused. Hindi na akong Diyos lang ang mag-share. 2 years. Kaya naman siya ganun Bible study. Naman siya ganun Bible study sa akin. Okay na kung sa'yo, naka-epekto sa mensahe sa ganyan. 2 years later, 1986, before it was 1986, that night, ang Holy Spirit nag-pour out sa isa kang package. Dito ko. Ang unang na versikulo na giniman sa ako that night, sadyang naghilak ko sa Diyos, nawa ko kada ko naghilak ko, nagmuliyot sa Colossus, 2:8. Binag-receive ang nagigilin sa akin. Binag-receive ang philosophies. And tradition of anak ng Christ. Grabe akong damay na dito. Nandito ako sa ang Ebanghelyo na akong nahibawang anak, lugay ng panahon. Ibalik ko sa Holy Spirit o dito ko na inuso. And that day, my life is directed. Wala akong sinner's prayer. Wala yung sinner's prayer na binisabi ng night. I just bow down and cry before the Lord. Duha si Paul, ay kaya aking hapa. Kaya before the Lord. Worship Him. Then I speak. Then siya kunawan tayo. Because there's the time. Okay, babangay sa Diyos that night ang forgive. That until this time, muna ang gospel. Muna I believe na mindset. Nagibago ako muna. That 10 years ago, until now, ito ang way. Daghang mga perspective, daghang mga reflections. Pagpangalagan. But because of that mindset na naaras, the Holy Spirit revived that mindset. Revived until this time. Because nabuo na yan na by our because of the power of God. Gusto na ko natin kagabihan about the Holy Spirit. Manong siniyo si Jesus, ay sa mga pagkataranta. Tanaw naman yung soul. Ito mga disciples. Along the way for 3 years. More than 3 years. Ano yan? Grabe niya pagpanundok, marunong yung dibatong, grabe ka. Ang mga disciples, kasi klase, mga personalidad, you always remind things, tunaw mo yung pagtundok about the kingdom. Matthew chapter 3 about the kingdom of God. Yan, ginatuloy yung mga disciples, ginabandong niya about faith, about unbelief. Yan ba set out niya, preaching, performing miracles. Matthew chapter 10 and Luke chapter 10. Pag-ingnan sila. Oops! Wait! In Jerusalem. O dito po nakatulan doon. Because this kingdom agenda, this kingdom work, this soul living task, is only done. Mahimo lamang nato. By the power of the Holy Spirit. Daghang mahal istorya. Kayo na istorya. But without the Holy Spirit empowering you, that message are null and void. Muna hindi wala sa ko. Done it in the 40 days. Kasi Jesus na resurrected, dahil ng 40 days, patungkol sa Luke chapter 1, verse 3. Iyang ipakita ang proofs. Iyang gitudlo about the kingdom of God. Iyang ibalik-balik kasama ang the same preaching of the kingdom.
sa iyang mga disciples. O siya nakita na sa plama na, yan yung dibalik. Kaya i-record, balik, dinug, sa bukulang na siya yung pelikula. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father. So sa iyang gitulo ang gospel and the remind, this acts iyang nasa di-mention ni Luke ang kingdom. So the Bible Jesus about the gospel, the kingdom, iyang gitulo balik kung para class review, refresh reports, reflection. Iyang ibalik po yung structure. Wait! In Jerusalem. Galing ang utana yung mga disciples. Mawagya po nilang una-una. The same may question sa Matthew 24. Sa mga disciples, kamusta ba i-restore ang kingdom of Israel? Kaya lang silang nahuna. Under sa Roman Empire. Sa Roman Empire. Ang ilang mindset na gihapon. Gusto sila masaksuy. Ang kingdom of God, ilang libawan, kung saan kingdom of dito doon ng Jesus. Ito ang ilang unang-una. Na nasa ilang hope. Ang kingdom of God. Ang ma-restore. Pero ang ilang unang-una, gibalik yapon. Kamusta ba? O dito ba kanili Jesus? Isa ni sa atong ginabarugan. Always reminds me. It's not for you to know the times or dates that the Father has set by sword. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Tulog kayo yung butang mo sinawag importansya about the message of the kingdom, about the power of the kingdom, and the word of the kingdom. The message of the kingdom is the gospel. Ang mensahe. Huwag na ang pinaka-importante akong na-learn along these years. Lord, kinahanglan, without shadow of doubt, I know how to defend the gospel. Kinahanglan mo na. We know the gospel from heart, from mind, whole being. Di tama, diverge of an issue. We stick to the gospel. The message of the gospel. Only ang gusto sa kaway na iyang i-dilute, ang iyang i-divert ng mensahe. And this gospel, nana, na-reserve na si Jesus, nana, ang power sa gospel, nanang gospel. But iyang gi-promise John 14 o John 16, gi-promise, I need to go away at kung hindi ko mo hawa. Di mo ang promise sa Father. Di mo yung Holy Spirit, John chapter 14, na mo convict the world of sin. It's not you. Follow the Holy Spirit you convict. It's the Holy Spirit that convicts. So ang power sa kingdom is na sa Holy Spirit. Siya nag-convict sa tao. Siya nag-tudlos. Siya nag-empower sa ug matupad din sa scripture. Moabot ang sa promise. Kung moabot na ang power, you'll be my witnesses. In Jerusalem, in Judea, somewhere to the ends of the earth. Tara na ito sa makadiyot ang bukuba. How okay. May balong na yung story. Puhatan ito sa glimpse sa makadiyot sa bukuba. Sa dili tanan, nalang importante nga points na i-relate sa bukuba. Sa book of Acts, after sa conversation with Acts chapter 2, tanaw na tuon, unsa na itabo. After Jesus, in the last verse of that verse 4,
uh, verse 1, and the last in chapter 14 sa verse 1, human gi-instruct ni Jesus, human nga kaya ka sa langit, unsay gi-record sa John 14. In obedience to that reminder ni Jesus, unsay ang gihimo? Mato diri sa verse 4, they all joined together constantly in prayer, along with women and Mary, Mother of Jesus, and his brothers. Prayer. Constantly in prayer. You know the revival in MSU in the 1980s. 86, the peak 89, grabe ang prayer overnight for me. Grabe, constant prayer na siya. Mga estudyante para pasubukot kami. Datong matay na nakabali ko sa Marawi. I'm amazed that tumatay. Even sa mong time sa 86, and nagagit mo sa 88, di came down to Gabong Town. Kung ka tumatay, kami-kami lang. Taga-sikaw. Yan, nanipit nila. But after that, pagbalik ko sa 89, that summer, I witnessed, grabe ang presence sa Holy Spirit. Now, lain sa mga estudyante, na emission 3 kilometers na, gika sa emission, to town, just bayan sa Tinago. After dito sa Facebook, na Tinago naman ay, grabe, wala mag-posisyon, taas ka na, estudyante, magbakay. You know, that student, gika sa mga fellowship sa campus. Ano yung malakas ang kanya, mga TG. Nandito, kakapit. They just go and join the prayer meetings. In the span of 3 years, 89 ang peak. Sabi, revival. Moto of Jerusalem. Umoto ang mark sa presence sa Holy Spirit. Grabe ang power sa Holy Spirit. Pour out. Not that to the summer. Summer, 86 na summer. Wala ganyan. Hindi mula aman eh. Grabe. Sa 89 na summer man to, April, May, mga estudyante. Up down, lahat prayer meeting, evangelism. Grabe evangelism. The power of the Holy Spirit moves. O din na kang prayer. Humbling before God, kind Lord. Di na nyo mahimo. Mo nang kailangan na ito ng prayer. Pero, not a prayer of asking medicine from God. Prayer of desperation. Lord, without the Holy Spirit. Revive the church. Revive us, Holy Spirit. In power. It is the cry for hearts. Kinirog is in the beginning. Ang kaway ka gusto mo na ito. But with prayer, not praying. Na kung hindi mo kahangin sa kong prayer, I challenge you. At home, please, pray. Ask for revival. Come on. Kung wala kong need sa revival, ask. Handle mo, hunger ka sa revival. Handle mo, hunger ka from high. You will see your life the same. All strength, all flesh. Acts chapter. They gathered for 10 days. 40 days man daw si Jesus. Kaya 10 days. 10 days of grabbing of prayer. Constant praying. Wala sila malakaw. Wala sila mawali. Kaya instruction way. O sa Acts chapter 2.
I want to have a special note here, chapter 2. When the day of Pentecost came, 10 days, no one said, na sibo man kayo sa celebration. Like ito sa the Feast of Pentecost, 50 days, for 7 weeks. 49 days, 50, 10 days man ito, 50, man ito, 50 man ito, Pentecost, dito sa upper room. As they prayed, suddenly a sound like a blowing of a violent wind, chapter 2. Came from heaven, filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, and the Spirit enabled them. And God reminds me that Genesis chapter 11. So the Bible, Genesis chapter 11. The Tower of our story. Sige, sige no. Gi-confuse ka ng buhay na language. 70 nations. The same scattered tongues. The same. Ang Ginoo consistent sa plano. This time kining different tongues na mismo ang Ginoo may naghatag mga lalay ng buhay. In the same, in thousands of years later, in the day of Pentecost, the fire from heaven, the tongues of fire of the Holy Spirit, they speak in tongues. O tanawa ko sa ibutang diri. Verse 6, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard of them speaking in his own language. Grabe. Oh, utterly amazed, they asked, are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Okay. Okay. Butang din ang mga nasod. Verse 9 to 10. 11. Parthian, Medes, Elamites, Resident, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Persia, Pamphylia, Egypt, and the part of Lydia, Cyrene. Visitors from Rome, both Jews and converts, Judaism, Cretans, and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? Why tongues? Because we need to speak God's word. Dalawa itong mga baba, unsay mas atong word. Do you talk about the word of God? Asa yung magbilang ng istoryahan? Pulong sa youth o pulong mag-istoryahan mga kauntan nyo. Kung bitaw yung kadaan daw, kung inagawin yung istorya, asa ba ang must talk about the word or must talk about the world? Because this time ato ni James, kung dili siya, why makatay niya, we need the Holy Spirit. We need the power of the tongue to speak the praises of our God. More than natural sa ato, mag-worship na. We rejoice in worship. Because our tongue now is mag-dahil sa Diyos. Pero lang English lang eh. Parang dito sa tagulan ako, nausap. Kaya ako ang congregation, ang akong mga tao sa congregation, mga Bisaya man. Tingnan akong leader. Pinunta siya, Pastor. Ilibig sa English. Cebuano, Pastor. O sige, sa kanong Cebuano. Dito ko, gabi. Puro Cebuano song. O Tagalog song. Their own tongue. O say comfortable. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. Then also po, after that tongue, sino ba worship the Lord? Then Peter stood up. Then Peter, who is the one nag-deny to Jesus, the reinstate na siya ni Jesus, John 21, 3 times niya gi-deny, 3 times niya gi-reinstate siya, katulog na sa John 21, 15-17, na conversation ni Jesus.
Si Pedro nitindog. Now, kini ka Pedro din ang mga Pedro. This is Pedro is filled with the Spirit of God. Dili talawan din. Mga dali-dali na Pedro. God ang boldness. Peter stood up with that letter. They speak the gospel. And this is the first mass crusade. Grabe. Wali sa Ebanghelyo. That means na tao church sa winning of soul. Ang unang mission sa church is pagdaong ka lang. Di na ba nalisod? No. Why now? We need to make a choice. The church must need to be correct. We need to pray for the church. This is good society. But please, without doubt, you make a decision in your life. Alam mo, ay na. Iba lang na you make a decision. The Lord, I now speak for the word. Kana. Now, tanatos mga kayo. After that, this, you read chapter 3, read chapter 4, grabe. Ang picture sa gospel, ang demonstration sa power sa Peter. At siya may pili ang buwan kaya diri. Si Peter John. Isa ko na ako na-realize. After this, chapter 5, anong verse, chapter 1, na-focus tayo ang gospel proclamation in Jerusalem. Until the Stephen. The martyrdom of Stephen. After chapter 6, nagpili man sila. Kaya nagabugod na magalit. Tanawan sa chapter 6 na story. Then is chapter 5, tanawan sa ninyo sa pira. Yes, sa pira. Muhagan na utang nyo na nagtago. Dahil nagpakay. So, kaya ito na tayo, grabe nung nagpasabot kayo ng flesh. They choose para ito. Chapter 6, nagapaglinga kayo ng mga need sa mga women, sa mga widow, sa food. Then after chapter 6, verse 1, 1 to 6, you know the story. If you read that your Bible. Ingon sila, dili ko'y dinig. Na kami mag-usap ng tables. 6, 7, choose 7 among you. Nga mo, himo ka nga work. O nagkaroon, nahitabo mga deko. Na nahimong deko, tanawa, nahitabo. Sa simbahan. You see, unsa ni mga tawhan. Gani ang ibutang scripture. Unsa nilang qualification. Full of wisdom and fear of spirit. Isa sa Stephen na ni. Then the last part of chapter 6, sa Stephen, isukal. Nakatuba sa mga paris. Chapter 7 is his grabe na discourse. Until gibato siya, grabe ang iyang boldness, pagwali sa gospel. Then dudulog sugod, pagkamatay ni 7, chapter 8, the persecution. Na-scattered sila. O dito gipon sa Ginoo. Na kinaanan ang gahom sa mga Espiritu God. Kaya bisan pa niadto, they stick to the job. They stick to the task. Faith na persecution. Basa na ito sa Makadiyot. Pagkamatay ni Stephen, ang duha sila, si Stephen at si Philip, the evangelist, is one of the 7. Tanaw na ito sa ibuhat ni Philip. Si Philip, sa chapter 8, verse 1,
Scattered man. So this brings everywhere. Wherever they go. If Paul, take note, if Paul may, the Saulo, ito na tayo, Saulo ko siya may witness sa Kapan Stephen. Then verse 2, tanaw na yung story. Then si Philip, ganun ko, asa na tayo, ako nag Samaria. Ganun ko, di siya sa Jerusalem, si Philip, ang una, di ko watch sa Jerusalem, kasi ko ito, di agto siya sa Samaria. Samaria, rakon siya sa mga Hudiyo. Nagwali siya sa Ebanghelyo dito. Grabe ang gahong sa mga spirito. Sang Philip. If you read the story of chapter 8, or take that verse 12, kaya na may natulang niya mga sorcerer, mga kalamantero, yung business, si Simeon. After they confront niya si Simeon, naigareto ni Luke diretso at verse 12. Na si Simon, ang uban, Simeon ang gitawag, Simon ang sa NIV, ang salamantero, nawalihan sa, na-amaze, pagbuhat ni Philip. And verse 12, basahan sa verse 12. But when they believed, sa mga Samaritans, sadyang naminaw na Philip sa pagwali sa Panginoon, sa nito sila, as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ. They were baptized, both men and women. Verse 10, Simon himself believed and were baptized. He followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. I will take next verse 12. O siya yung giwali, good news of the kingdom of God and of Jesus Christ. Maulit kinisibukan na mindset. Ang kinalibukan ng mindset ni Jesus. Nga nagpili sa mga disciples. Gireto nito. Kaya kamanggod, sinunod na sa chapter, sabay ng record. So yan yung detect note, yan yung awag yung kingdom of God. So si Philip nagwali sa Panginoon, sa ginarihan sa Diyos, o kang Jesus ito. Pag mawali ka sa Ebanghelyo, awag ng Jesus, it is awag na kingdom of God. Muna ang mindset ng gusto natin. Doon lang ang agenda sa Diyos. The redemptive agenda and the kingdom agenda. The redemption of mankind and the lordship of Christ. Muna ang kingdom of God. Wala akong ibalik na eh. Kaya ako nag-realize. We need mutabukta, mag-go ka, mumature ka, di ka Jesus the Savior, Jesus as Lord. Kaya yung manifest ng mga bus is the Lordship of Christ. They obey. They count the cost. Si Philip, grabe, ang milagro ni Philip, nagipakita sa Diyos. O sa man ang kingdom of God, nagdiskutan, nga lang kingdom of God. Because, may man ang kingdom, pwede mo lang i-define, dominion of the king. King, dominion, kingdom. Ano ito, kingdom? Dominion of the king. For the law of kingdom preachers. The issue of the kingdom of God is Jesus the king. The rulership of the king. The business of the king. All along the way. Oh, you mentioned this at verse 12. 8:12. Sa Samaria, si Philip nagwali sa bayong balita, sa ginarihan sa Diyos. O about ng Jesus. Teka na ito, pag-abot sa time. Human ka, Philip. Nilabok na ibang huli. In this time, kalit na na-focus story dito sa Acts chapter 9. Kinsa ang Acts chapter 9? Si Paul. Ang Ginoo na siya yung plano, perspective. Ang church at mga time, bago mga church, igulan na moving. Ang nag-open ang Diyos. Nagpadayak ng Pablo in the way to Damascus.
Kasi Pablo man, grabe man ang persecution. He encountered Jesus on the road to Damascus. Gigamit ang sa katao sa Ananias. Dili nga Ananias, kita ka mga Ananias. Dili nga Ananias, na disciple. Ang gigamit para mamituyan ni Pablo. From the beginning, expansion kay human. You will witness at Jerusalem, Samaria. Sila Philip, yabo sa Samaria. This time is the time for the end of the earth. It's time for the Gentile. Acts chapter 9, hitabo si Pablo. Na-convert si Pablo. Through Acts chapter 9, Darano chapter 10. Who preached first to the Gentile? Better. Ang sorry Pedro. The Joppa. Wala na pinagpagkitan pa na. Nalaking pa po sa place, si Cornelius. Which is the soul. Kamu mabasa if you read the book of Acts, you'll see the power of the Spirit, the business of soul winning, priority from the beginning. Grabe. Wala kayo nabasa diha. Na yung mga problema, pwede mabalik sa Evangelyo. Kada nakaproblema sa Acts chapter 15, tanaw na ito, doon sila pag-resolve. After sa Acts chapter 13, sadyang si Pablo o si Barnabas, kasi napadayan ng Holy Spirit through the Church of Antioch. So send out them, i-separate sila for the work. Sa Acts 13, mabasa niyo sa Acts 13, si Barnabas at si Paul, sa ilang pagwali, ito si Pablo. Maurang iparayag na ako sa Pablo, iparayag sa mga bakay, si Pablo, itawag yung ilo, abnormal libon. Pinag-mention sa letter ni Timothy. Abnormal libon. Abnormal libon, normal. Pinasahin mo niya. Diba? God na pagpalit sa iya about the gospel. Ang Pablo. O matod pa sa scriptures, I want to take note, unsay gibuhat ni Pablo. Acts chapter 19, kanilang portion. Si Pablo, grabe ang magwali sa mga senagoga about the gospel. O more na kinapag take note of this. Acts chapter 19. After that long journey, the missionary journey, napupunta siya sa iyang third missionary journey, iyang di-gather ang mga Christian elders. Acts chapter 20, kay mga sa Jerusalem, namugos siya. Siya naman ni Pastor. Aman na share ka. Isa sa mga failure sa iyang pastor sa mga Jew. Gusto pa siya bumalik sa Jerusalem. Kaya gusto magiging maluwag ng mga people. He is willing to have an extra mile. God, Pablo gali extra mile. Nga di gali on dato po, grabe ang faction ba sa lost. Ngayon pagwali sa Hintil, gusto niya na mga iyang own people, mawalihan di hapon. Balik siya. Kung grabe man ang iya, gigamit niya po sa Diyos ang mga circumstances. Before siya, niadto sa Ephesus, katong last niya kalinga journey sa third missionary journey, Acts chapter 19. Siya nagwala na siya sugod sa mga Grigo. Layo na ang yan abdan niya ni Mathay. But I want to take note of verse 8. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months. 3 months, grabe. Are doing, ako take note kay ang NIV nga ko, are doing persuasively about the kingdom of God. Some of them, verse 9, become obstinate. They refuse to believe and publicly malign the way. So Paul left. He took the disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, that all the Jews and the Greeks who lived in the province of Asia hear the word of the Lord. Grabe, si Pablo, grabe ang dedication.
He convinced persuasively about the kingdom. O sa iyang disputan, disiplina. He focused on the gospel of the kingdom. Persuasively. Balik-balik siya. 3 months, pamuto. Yung buwan ng disciple, ginagawa niya. Gidisciple niya for 2 years. That then after, all of them. About the kingdom. So, kailan kingdom minds na pupuntahan? You need to be convinced. You need to have walang kailangan ta. Walang aong kailan ito lahat. Kailan ginahin mo na ito. Mag-kailan years na, natima. Pray, encourage the Lord. Take notes. Si grabe. Night focus every month. Mga wala. I see to it. I make another recording of it. Awali. Because I want to be sure. Pero Lord God, let your word dominate my life, my heart. Kung ako masya may no, Lord. Pahala magbalik-balik, Lord, balik-balik about the word. I'm the Lord God. Makita niyo akong life obedient din ko. Wala'y pagkapura ang pulong sa Diyos. Ako nag-observe ito last naswagan. Kung na pastor dito, round table talk, kita pa na ko, bagay naman ng pastor. What ba? Ang reaction ba? Kailangan, tanaw, mas stable, mga pastor. Nagsugod na pastor po, share about, gossip about, so meaning, ang mga atin dyan, mga pastor. Hindi mo ko layo ko dito. Na-observe ko, kailangan na sila kung balikan. Bilis sa iyo ng pagulong. Persuasively, balik-balik. Grabe ang iyang kumpanpanit. At yung mahangin at tumibang sa dating daan. Yan ang media law. Matalis lang kayo. Kasi, mass indoctrination. Kita kailangan na may indoctrinate ka sa gospel. Amen? Grabe ang mass indoctrination. Grabe. Hindi sila maunaw. Ilang yung ibutang mass indoctrination. Kita. Tama lang, bahala. We need all the way. I'm happy if balik-balik ko ng gospel all the way until the end. Hindi mawala sa mga istorya. We need to talk with it. Hangtod mo dulot sa atong buko. This is what I learned. Also, na napasa sa ako, mapasyon ba na Grabe ang passion. Balik-balik ko na ba? Sa sumdanan, wala lang. Pero kadugayan, shadow, 35, 36 years from there, mo gihapon. Kasi makupunta sa kung kauban ng napastor. Kaya, makikita ko kaya. Ang mga gihapon ito, grabe ba din edit? Mga grabe sigutan, magkadawnay. Gospel. Diligent. Wala kita na mga passion ng pastor mo. Spirit. Wala kaya natin mga po. We need to pray for this passion. Mga passion. Mga passion. Nakita na ako. Diba? Ganahan ka ng flow. Ang kalang ba? Kanang flow sa unod ng passion. Bawa ko ba? Para ba kanang bandwagon ng mga attitude? Kasi sa kami, kadahan pa rin itong yato ng kwarga kong sulo na kailangan niya. Ang nakakita sila. Walang si Pastor. So para sa ako, so this is the moment. This is the moment of church history na kailangan ma-restore. Kaya anong may presa kong pastor? Doon sa ulang ba? Kaya nag-monitor, nag-update ko sa world news. Middle East. Wala kong gumong sa prayers. Grabe ka ron. China. Grabe revival ka ng China. Middle East. Grabe ang persecution. Kung Ebanghelyo, kita ang libre pa ta. Kung dili ta madulot sa ulod sa Ebanghelyo, if persecution will come. Are you ready? Ano katulad ng news? Sa Australian missionary na namin na amigo ng Biblia. Nag-meet ako sa basta. Mga yung story sa ako. Ito, this is the word of the Lord. Persecution
mission is coming in the Philippines. Prophetic gift. Yeah, we begin to pray. Not that mo pray. Ako ang buhay. And I agree ko, yes. Yes, pero si Malam, up to do it. It's on. This is the passion. Huwag na ko i-end. I want to end this. Can you open your Bible? I just want to take note of this. Dire na po, nakuha ng passion ni Pablo. Romans chapter 16. Romans chapter, I want to end this. Romans chapter 16, verse 25 to 27. 16 to 27. 25. Romans chapter 16, verses 25 to 27. You notice this. Ako, siguro, pamangkanan nyo, nga si Pablo. Ako masama na. Now to him was able to establish you by my gospel. Grabe, personal kanya. My gospel. And the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known to the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations may believe and obey him. To the only wise God be glory forever to Jesus Christ. Amen. God is Pablo. He personalized the gospel. My gospel. God is Pablo. Nagpasa mo. Wala di ako ng gospel. Iyang gi-personalize. Ang gospel, iyan ang life. The same ako in challenge. It is remaining Sunday. 12 days of this month. Open up your ears. You are understanding about soul winning. Can you glimpse money? Nakapag-position. But I believe in your own. Kinilang. This is the only way of the served. Ako balik ko. Ang nation is the gospel. Ang nation is the kingdom is the gospel. The power of the kingdom is the Holy Spirit. The work of the kingdom is finishing the Great Commission. All nations. No more, no less, more than it. Wala akong meditation ko. Kaya na. Lord God, kulang ka Lord. Hindi it's on landfall like this early site. Na even si Pablo, at the end of his life, nakaingon siya sa I have fought the good fight. I finished the Lord. Kung say to the Lord, unsa ba ang imong part sa breath? Pinapunta ko na ito na. Consider this a question to answer in your life. Your situation, ang imong magsitwasyon ka. Kung magsito ka sa sitwasyon, ninyo ka man, dalaga o litaw, estudyante ka man, o sa mga iyong profesyon, housewife ka man ka, consider this. Nahinom pa rin mong daily decision to take time with Jesus o magbalik sa Diyos. Nahinom pa rin mong agenda ng kadalakaw ng bigan sa iyong balat. Lord, give an opportunity to share the gospel. Ibuyo ka ng ibang ganyan. Ang power sa gospel sa iyong life, napuyan mo nimo. Ikaw ba mismo, mensahe sa Evangelyo? Nistorya ka ba sa Evangelyo? Kung dalawa, wala ka naman consider. O, karang Sabado lang. Saan ko ba talaga dito? O, nag-open ka dito. O, natin, on ministry. Nakuha ka lang Wednesday or Sunday. Karang wala ka dito. Karang, you know, the real condition of the believer. Dili mo matest, sumunod sa church.
whatever activities. The real test of the believer is kung ikaw na. Kung yung attitude sa kingdom, the same attitude, ikaw lang, kuwan sa inyong mga kauman niya, the same passion. Mga na ko, nausap na. Or, nausap na kung lalayang tao, parang kamilyon. Do you? So, as you stand up before the presence of God, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Just stand before the presence of God. Assure about your blessing. Montana. Allow the Spirit to talk to you tonight. I'm sure you know. Kumusta ba ang barubanan mo? Kung naipipila sa inyo din, na di pa klaro ang kaluwasan, ini akong hangin sa inyo. Know Jesus, at Lord and Savior. Kung ikaw, sigurado na sa kaluwasan, ini ang pagkatapos. Ang ganap ng kaluwasan, dapat, hindi mo bang ipuyan? Nahin mo bang number one mo? Na kung naka sa itong malayong gawas, o wala sa mga amigo, hindi ka ba mahanap maulaw, mamuang ka ito, born again, hindi, evangelyo. O wala ka. So, I believe there's something is happening in the Philippines. Na ay makakagita mo ng Philippines. Hindi na sa isa sa Mindanao. At hindi ako nakita, hindi na nakita. Gusto lang sa Diyos. Magdas sa Diyos. Unsa ang maruganan sa iyo. Bawang bigit pa ito. Kumusta ba ang worship ka? Andang ka ba? Andang ka ba? Anang pagka-soul leader, pagka-disciple leader, mga number pa yun. Kaya masaspilahan ka sa dyan, may mag-Wednesday, may mag-Thursday. Kaya sa soul, sa magbalik ni Jesus, di ba siya mangutana sa iyo, kung sa iyong naungan. Kaya mangutana sa iyo, naupan ba niyo ang iborto na pinili niyo. Kung ganay yung protection, ganay yung gusto ng life, di mo ba na-connectar sa itong video? Or next na ang video. Come on, hold somebody. Let's join in prayer. Let's pray together tonight. That is the latest information now. At all costs, maybe these are found in this way. The state of the Lord, all costs of Lord, at all costs, will preach the gospel. All pray. All begin praying to the Lord. All over.